Hi, ako po si Mitch Aban. Puhunan ko po laway lang, ngayon naman po lumago na at nagkaroon na po ng sariling company sa Yokohama, Japan. By accident lang din talaga siya. Bali, staff lang talaga ako before sa isang company. And then sa sobrang dami nung nabubudol ko, yung boss nung company na yon, pinilit niya ako na bumuo ng sarili kong company. Yung company po namin, we're selling second-hand luxury brands like yung mga bags, jewelry, watches, lahat as in one-stop shop. Meron akong special na service na binibigay sa mga clients ko, which is yung pwede sila magpahanap ng mga rare, yung mga something na hindi common. Wala talaga akong puhunan kasi yung pagiging madaldal ko lang po talaga. So yung company kasi may gamit na sila, pati yung other companies may mga gamit na sila. So, yung ang ginagawa ko na lang talaga is sasalang ako doon, tapos ibibenta ko talaga siya. Tapos tinatrabaho ko talaga siya from morning hanggang gabi. Tapos yun yung pinaikot ko lang siya ng pinaikot. Tapos yun, nabuo ko na yung company. Parang baby pa lang ako, parang nambubudol na ako. Kasi bata pa ako, I remember nagbebenta ako ng dahon sa lola ko. Ever since may negosyo po talaga ako on the side. Bali, naging customer support ako. Tapos kung ano-ano, ang dami ko talaga naging trabaho, naging pet sitter ako, ganyan. Pero laging on the side, nagbebenta ako. Kung sa experience talaga, parang natry ko muna lahat ng hirap bago ako nagkaroon po ng ganito. Medyo emotional ako sa part na to kasi ngayon, nakikita ko, nakakatulong na ako sa ibang tao. Kasi dati ako yung may kailangan ng trabaho. So alam ko yung hirap na parang kailangan ko kumita. Yung ang hirap maghanap ng matinong amo. At the same time, yung sa family ko, parang anytime na may kailangan sila, ganun, nakakapag-provide ka. Lalong-lalo na siguro yung kahit pa paano secured naman yung future ng dalawang anak ko. Kasi sila talaga yung parang sa kanila talaga nakalaan lahat ko. Ang galing po, di ba? Parang looking back, daming iyak, ang dami ko pinagdaanan kasi syempre parang Pilipina in Japan. Pero never ko pong inisip na ay magkukita kasi ang hirap. Talagang you have to sacrifice a lot. Time for your family, your friends, sarili mo, sasakripisyo mo. Ako, pinaka mabigat sa part ko po ay yung cons na dinadanas ko, yung oras ko sa anak ko, sa dalawang anak ko. Yun talaga. Pero inisip ko kasi, konting push na lang. Pwede naman akong pwede naman sila naman. Kasi at least may tao na mag-aano sa akin. As of now, hindi pa kasi kaya. Yung goal ko talaga is ma-establish ng mas mabuti yung kumpanya. Kasi for years talaga, ako lang, mag-isa talaga. Dream ko, maging okay din yung mga staffs ko ngayon. Kung ano man yung meron ako, sana makuha din nila. Mas higit pa sana kasi mas bata pa sila. Tapos kapag naging okay na sila, yung kahit wala ako, at least kampante ako, maiwan ko yung company sa kanila. Makapag naman kami ng dalawang anak ko. Kasi yung company ko nga, parang yun yung oras ko talaga na nawala sa dalawang anak ko. So pag napabayaan yun, parang nasayang yung sacrifices ko. Tips ko po sa lahat po ng gusto ng ganitong business, number 1, wag niyo po isipin yung sa puhunan kasi yung puhunan po, kayo na po yan. Pwede po kayo mag-reseller, magpaalam po kayo sa may-ari ng mga pictures. I started from there. I grab pictures from different sites, tapos pinupost ko siya. Pag meron nagkagusto, bibilin ko siya. So, kailangan maging lang kayo, parang lakasan niyo yung loob niyo kasi maraming may gustong gawin na negosyo, pero hindi kulang sa lakas ng loob. Maraming pero. Alisin niyo yung pero. Gawin niyo lang na gusto ko. Tapos doon lang kayo mag-focus sa gusto niyo. 2,900. Magbibigay kami ng bonggang discount for everyone. Kaya naman, sa lahat ng gustong magnegosyo, wag lang po kayo talagang susukot, tiwala lang po. Kaya naman, tara, negosyo tayo!